pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang Ehemplo at ako si Efren Falyurina. Sa ngalan po ni Kuya Dan Andrew Cura, kami po ay magbabahagi na naman ng isang kwento ng isa nating kababayan na nagsisilbing isang magandang halimbawa ng isang tunay na Pilipino. Ang Ehemplo ay hatid sa inyo ng FEBC Philippines at naririnig sa iba't ibang mga himpilan nito sa buong kapuluan sa pamagitan ng radyo. Sa Manila, 702 DZAS. At gayon din sa Bacolod City, 1233 DYDS. Sa Davao City, 1197 DXFE, the Good News Radio. Gayon din sa South Cotabato, 1062 DXKI. At sa Santiago Isabela, 1143 DZMR. Sa Cagayan de Oro City naman, 103.3 FM, the New J Radio. At sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig. At syempre, sa internet din naman, sa febc.ph, yan ang website ng FEBC Philippines. Ganyan din sa social media, ang Ehemplo ay napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook Live. Napapakinggan din kung kayo merong mobile devices, i-download lang po ninyo ang ating official mobile app na FEBC PH Stream. Yan po ay pwedeng-pwede sa inyong mga Android at iOS devices. Free. Libre po yan. Maida-download at pwedeng-pwede po ninyong pakinggan ang Ehemplo sa pamagitan niyan. At syempre, huwag po ninyong karilimutan ang iba pang mga channels kung saan pwedeng masubaybayan ang Ehemplo. Sa Instagram at sa YouTube channel nito, 702 DZAS FEBC Radio TV. Like I said, ang Ehemplo ay kung saan natin mapag-uusapan ang iba't ibang mga buhay, trabaho, misyon, advokasya ng ating mga kababayan. Sila po ay mga nanggaling sa iba't ibang walks of life, ika nga. Iba't ibang larangan. At ang kanilang gawain ay talagang masasabing matingkad na matingkad. Nagsa-stand out talaga para maging ilaw sa ating buhay at magsilbing maningning na halimbawa. Yan ang Ehemplo. Makikilala natin ngayon ang isa nating kababayan na nagpamalas ng kanyang kahusayan at pagiging makabayan sa kanyang komunidad para maiahon ito sa kahirapan. Lalo nang tumama ang pandemya sa Pilipinas. Dami pong naging bukas na opportunities nang dumating itong pandemya, hindi po ba? Isa ito sa nangyari sa ating Ehemplo ngayon sa ating palatuntunan. Naipakita po ng ating guest ngayon sa Ehemplo ang kanyang husay at galing at puso sa traditional na pagbuo ng bayong. Tama po, bayong, yung very ordinary, simpleng gamit natin sa araw-araw, bayong sa ating bansa. Ating pong kikilalanin itong si Manilyn Ate Manny Tanyega. Okay? Yan po naman ay isa sa mga tawag sa kanya. Siya po ang founder at head designer at weaver, manghahabi ng Helping Bayong. Konting background lang po sa ating guest. Si Ate Manny po ay nakapagtapos ng vocational course noong 2019 sa Matrix Security Training Center. Siya po ay kasalukuyang community worker sa isang organisasyon na Servants Asia.
isang NGO na layong pagsilbihan, matulungan at ibahagi ang salita ng Diyos doon sa mga communities na talagang nakararanas ng matinding kahirapan. So founder siya, head designer at weaver ng Helping Bayong. Ito po ay isang livelihood project o social enterprise para sa mga kababayan natin na walang trabaho dito lang po sa isang komunidad sa Quezon City. Ang Helping Bayong ay mayroong advocacy na pangalagaan ang ating kalikasan sa pamagitan ng paggamit ng mga materyales na hindi makakasama sa ating kapaligiran. So maingat po ang pagpili ng raw materials na gagamitin sa ginagawa nilang mga bayong. Pangarap din po ng Helping Bayong na makilala at tangkilikin ang gawang Pilipino sa pamagitan nitong traditional na container na to, na bag na ito, bayong. At para na rin baguhin ang pagtingin dito na isang ordinaryong bagay lamang na pwede nang iwanan natin kasi napalitan na siya ng mas modernong mga bagay. Hindi po, pwede natin siyang balikan at gamitin ngayon in contemporary times sa ating pamimili, pag-grocery, pag-shopping, pwede pa rin maging fashionable. Okay? Yan po naman ang ating konting background sa ating ehemplo ngayong araw na ito. At sa ating pagbabalik, kikilalanin na natin siya, si Ate Manilyn Ate Mani Tanyega, dito lang po sa Ehemplo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Ito ang FEBC Philippines. Mahigit 7 dekadang nagsasahimpapawid sa pamamagitan ng radyo at ngayon sa social media at sa telebisyon. FEBC Radio TV sa Signal Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo saan man sa mundo sa kanyang lakas. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. At nagpapatuloy po ang ehemplo sa araw na ito. Tulad na akin nasabi kanina bago tayo mag-break, ay kausap po natin ang isang kababayan natin dito lang naman sa NCR sa Quezon City at siya po ay may ginagawang kakaiba sa kanyang community. At siya walang iba kundi si Manilyn o Ate Mani Tanyega. At siya po ang founder at head designer and weaver ng Helping Bayong. Ano ba itong Helping Bayong na to? Malalaman po natin yan sa ating pakikipagkwentuhan sa kanya. Magandang araw sa iyo, Ate Mani. Magandang araw din po, Kuya F. Thank you for joining us sa Ehemplo. Napili ka namin Ehemplo dahil sa ginagawa mo sa iyong community dyan. Pero ikwento mo muna, paano ka ba nagsimula bago tayo dumako doon sa currently mong ginagawa? Paano ba nagsimula ang lahat? Opo. Nagsimula po siya noong 2017 na sinimulan po ng isang grupo na organization po, ang Servants, na
magbuo po ng community, kumbaga ng ministry po dito sa aming lugar, ministry po ng mga kabataan. Tapos parang nahikayat po ako na magboluntaryo para magturo sa mga bata. Kahit hindi po talaga sa practical na pagtuturo ng isang guro sa paaralan. Kumbaga yung mga nalalaman ko po sa buhay o sa iba't ibang mga alam na pwede kong maituro at mai-share sa mga kabataan. Ibig sabihin ay hindi ka naman formal na nag-aral ng paghabi ng bayong. Opo, Hindi hindi. ito ay parang nagsimula sa pamagitan ng iyong kagustuhang tumulong sa kapwa. Opo. Ayun. At itong Servants Asia, you said nagsimula siya nitong 2017, tama ba yon? Opo, tama po. Dito po sa aming community, dito sa Barangay Holy Spirit po. Okay. At ano ang basically ginagawa nitong Servants Asia? Paano ito tumutulong sa Barangay Holy Spirit? Tungkol po sa parang sa police mo po, yung parang pinakikilala po ng servants ang community, na pinapakilala po ang community sa Panginoon, kay Jesus, parang ganun po kaya ibang klase po siya sa iba't ibang mga organisasyon na nalalaman ko, kasi kumbaga parang ikaw mismo ang bumubuo sa sarili mo sa pagkawala ng sarili mo sa Diyos. Parang ikaw mismo yung bubuo mo. Parang yun ang nangyari po sa akin, yung nabuo ko yung sarili ko sa pamamagitan ng hinanap ko si Kristo at nakilala ko siya. So that means wala pa yung bayong Opo. na gawain, ay nagkaroon ka na ng relasyon dito sa servants na ito. Opo. At dun mo na kilala na kailangan pala merong reconciliation na mangyari, no? Merong pagbubuo na nangyari. Opo. Paano ka na-impluwensyahan para lumapit sa servants at maging bahagi nitong komunidad na ito? Nung nagsimula po ako sa pagbo-volunteer sa mga kabataan. Kasi dito po ako lumaki sa Barangay Holy Spirit, na laging may tanong sa isipan ko na Barangay Holy Spirit, pero nasaan ang Holy Spirit? Dahil nakikita ko po simula nung kabataan ko na halimbawa, yung nawala yung mama ko, tapos mas madalas na sinasabi ng lola ko, ng kamag-anak ko namin na kinuha na siya ni Jesus. Tapos naisip ko na bakit kinuha? Sino si Jesus? Bakit niya kinuha niya yung mama ko? Ayaw niya bang alagaan kami ng mama namin? Ayaw ba kami mahalin sa pamamagitan na buhay siya? Pwede namang buhay lang siya, gano'n. Pero siguro, unti-unti kong natanggap yung katanungan na yun dahil sa pagbobolontaryo sa ministry ng Servants Asia Urban Poor. Dahil ang pagtuturo sa mga kabataan, doon ko naisip na hindi pala ako yung nagtuturo sa kanila, kundi ako pala yung natututo sa sarili ko. Okay. So sino ang masasabi mo parang naging malaking impluwensya para sa iyo? Meron ka bang matutukoy na nagturo, kaibigang tumulong sa iyo, makaintindi, yung gumabay sa iyo sa pag-aaral? Meron bang ganun sa buhay mo? Opo, meron po. Siya po rin, servants din po siya. Siya si Kuya Joshua Palma. Siya po talaga yung talagang naging inspirasyon ko sa community. Kasi pinakita niya sa akin yung kahalagahan ko. Naramdaman ko yung pagpapahalaga niya sa tulad ko. Dahil noong una na hindi ko pa siya nakilala, hindi ko alam kung ano yung kahalagahan ko at kung ano yung kaya kong ibigay sa ibang tao. So that means na meron talagang kailangang gamitin na ibang tao para maging daluyan ng message na iyon at maging impluwensya para sa iyo na gumawa ng mga hakbang patungo sa kinaroroonan mo ngayon. Ganon kung paano kumilos ang providence ng Panginoon sa buhay natin. Habang lumalaki ka,
habang bata ka pa noon sa bahay, nag-aaral pa siguro, ano yung mga maituturing mo na mga naimulat sa iyo ng iyong pamilya, ng iyong magulang, ng mga tao sa iyong paligid na bit-bit mo hanggang ngayon? Ano yung mga values na kuha mo sa tahanan na palagay mo bit-bit mo hanggang ngayon? Bali sa amin po, parang pinakita po nila sa akin kung paano kahalagahan ng mga maliliit na bagay. Kahit mahirap, magpasalamat. Kahit konti, magpasalamat. Kahit lahat ng mga pinagdadaanan, hindi natin dapat makalimutan na magpasalamat, lalo na sa Panginoon talaga. Kahit ang maliliit na mga bagay ay bibigyang halaga dahil Opo. dapat na ipagpasalamat ang lahat ng yon. Napakalaking value yung pinangahawakan mong yon na sa tingin ko parang nadala mo yon hanggang dito sa iyong ginagawang pagtulong sa iyong community sa pamagitan ng servants nga. Sabi mo nga 2017 nagsimula ito. Ano ang masasabi mo sa takbo ng iyong gawain ngayon na tumutulong ka sa ibang tao na nakapaligid sa iyo? Ano ang takbo ng iyong gawain yan? Meron ka bang nakikitang malalaking mga hamon sa harap mo? Ikaw ba ay medyo nadadalian at may tumutulong o nahihirapan dahil sa marami ang mga hamon? Sa ngayon, medyo sa tingin ko hindi practical talaga ang pagtulong, lalo na kung ikaw rin mismo kailangan mo ng tulong o minsan, syempre, sa kalagayan ko, isa akong nasa laylayan pa rin po ako hanggang ngayon, hindi masasabi na medyo kahit papano. Siguro ang may pagmamalaki ko lang yung talento na meron ako at pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon na ganun. Pero eto nga po, pero niyayakap ko pa rin yung gano'n. Kasi siguro ito yung binigay ni Lord para sa akin na maging way din, na maging inspirasyon ng iba, makinig sa bigat ng problema nila na alam ko mahirap, dahil mahirap din po talaga ako. Pero pinipilit kong kayanin kasi sa tingin ko, ito ang mahalaga, ito ang kailangan kong gawin para sa community. Aha. Na-imagine ko kung gaano kahirap yun dahil ikaw mismo malalaki ang iyong pangangailangan. Pero nakikita mo na yung iyong kapwa sa community ay may pangangailangan din na baka nga mas malalaki pa eh. So ang tanong paano makakatulong ang isang nangangailangan sa kapwang nangangailangan din? Para bang hindi ganun kadali? Ina-assume ng tao na para ka makatulong, dapat meron kang kapasidad tumulong. Hindi yung pare-pareho kayong nangangailangan. Sa iyong ginagawa ngayon, ano ang pangarap mo na magawa pa? Tumutulong ka na, pero ano yung parang nasa mind mo na gusto mong abutin pa para yung pagtulong mo sa kapwa ay umangat pa o maging lubusan? Ang gusto ko po talaga, dahil napansin ko sa community, kaya binuon namin ang livelihood na Helping Bayong, para po makatulong sa mga single mother, sa mga nanay na hindi sapat talaga ang kinikita ng kanilang mga mister. Siyempre siguro, ito po yung talagang goal ko sa buhay. Yung Helping Bayong is maging pangunahing hanap buhay para po dito sa aming community. Parang sinasabi mo, Ate Mani, na itong kahirapan at pangangailangan ng mga nanay sa iyong community, parang ito ang nagsilbing inspirasyon at motibasyon para ikaw ay gumawa ng mga ginagawa mo. Hindi ka na-discourage, kundi lalo kang na-inspire na kumilos sa kabila ng iyong pagiging isang nangangailangan din na kapwa miyembro ng komunidad. Kasi hindi naman po naiibang ang ano namin, ang buhay namin. Kaya parang dahil doon sa nararanasan nila, na nararanasan ko rin, hindi ayoko isipin nila na mas sa lugar po kasi na ito namin,
mas madalas na nagiging hopeless sa mga tao, nawawalan ng pag-asa dahil sa buhay. Kung mahirap ka, ito na lang ang buhay natin, ganito. Pero gusto kong sabihin nila sa pamamagitan ko na hindi naiibang sitwasyon namin sa buhay na hindi ito ang katapusan. Maaaring pwede pa tayong hindi lahat ito lang, tapos bukas ito pa rin. Maaaring iba na bukas o sa kinabukasan o sa mga susunod pa na taon. Okay. Sa dinami-dami ng mga pangangailangan, sa dinami-dami ng mga pwede mong itulong, papaano mo natukoy na itong pagtulong sa mga magulang, sa mga nanay, sa pamamagitan ng bayong, paano nangyaring yun ang na-decide mo na magiging focus ng iyong pagtulong sa kanila? Dahil po madalas na ang mga nanay ang talagang nagdadala ng bigat sa tahanan kasi sila ang nagbabudget, sila lagi yung nag-iisip kung paano mapagkakasya ang pang-araw-araw. Tapos mas madalas pa nga po nagiging pag-aaway, pagtatalo ng haligi ng tahanan at ang nanay. Siyempre, naisip ko na maaaring makatulong ang helping bayong para magkaroon din ng sariling kita at para siguro maging sapat na makatulong din sa pamilya nila ang paggawa. At nakakatulong din po ito sa tingin ko para sa mental health ng mga nanay kasi sa bonding po namin dito sa paggawa ng bayong, dito yung may kwentuhan kami, nasi-share nila yung bigat ng problema nila sa pamamagitan habang gumagawa. Kumbaga ang bayong po namin, hindi lang siya simpleng bayong, kundi may damdamin din po. Kasi habang binubuo siya, may mga emosyon na nagaganap. Okay. So, itong bayong ang parang nagiging sentro ng inyong relasyon na nabubuo. Kwentuhan ka mo at yung paglalabas ng damdamin at nakakabuo kayo ng isang hindi lang community na neighborhood, kundi community na mayroong bonding sa isa't isa. Ang ganda ng inspirasyon na yan. Alam ko na marami ang pwedeng ma-inspire para dyan. Sa simula, paano ka naghikayat sa mga nanay na sumali sa iyong advocacy na yan, sa iyong proyekto na magtulungan sa pamamagitan nitong Helping Bayong? Paano mo sila in-attract? Bali dito po sa nagsimula po kami ng Nanay's Gathering po. Tuwing Friday po, 3 p.m. po ito. Dito po sa Nanay's Gathering, nandito kami nagsisharing kami, nagpapasalamat sa Panginoon at syempre nananalangin sa kinabukasan, sa kalusugan at sa buhay-buhay namin. Tapos naisip ko po na tuwing doon sa gathering namin ng mga nanay, naisip ko na isingit ang pagtuturo po ng mga livelihood program. Isa na po yun ang Helping Bayong. Tapos sinimulan ko silang turuan habang may sharing, may gathering, tapos may merienda pa rin po. Ganun. Tapos hanggang sa medyo, syempre sa una po, napakahirap po talaga kasi may iba pang nanay na sinasabi nila na hindi ko kaya kasi hindi ko yan ayaw ko yan pero salamat na yung mga iayaw nila dati sila na mismo yung magandang gumawa ng bayong. Okay. Mamaya pag-uusapan natin pa yung tungkol sa initial reactions tungkol sa pag-i-invite mo sa mga nanay Pero nakikita kasi natin itong mga bayong sa iyong likuran. At mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero kita ko na merong mga black and white, merong iisa lang ang kulay, merong sari-saring kulay. Yan ba ay ikaw ang nag-design 'yan? Ako po. Okay. Yan ba Ate Mani ay pinag-aralan 'yan o sarili mong gift yung pag-iisip ng kanyang design? Bali, natutunan ko po siya sa YouTube po, sa pamamagitan ng YouTube. Medyo mahirap para sa akin kasi
yung YouTube, hindi siya nagsasabi ng mali yan, mali ito. Parang, ano po, yung pag-aaral na yun, natuwa rin po ako kasi parang sa buhay po, parang nag-aaral tayo para po matuto. Ganun din sa buhay, nag-aaral tayo para matuto. Pero madalas kasi sa pag-aaral, may guro na nagsasabi, mali yan, puro mali yan. Tapos kailangan mong gawin ng tama. Pero ito, dahil sa pag-aaral ko sa YouTube, parang na-reflect ko sa buhay ko na nag-aaral ako, pero ako rin dapat yung makakita ng mali ko para magawa ko yung tama sa bayong. Marami akong mali, maraming reject na nagawa. Pero salamat sa ngayon na nagawa ko yung tama. Kung hindi dahil doon sa pagkakamali, hindi ko magagawa ang tama. Ang galing. Tutuloy natin ang kwentuhan tungkol sa bayong na yan kasi nakakatuwa na itong mga nanay na pinag-uusapan natin na una mong in-invite at minotivate ay talagang may dinaanan ding proseso. At mamaya, balikan natin yung kwento ng bayong at yung pag-design, pagbuo niyan at ano pang ibang mga nangyayari habang binubuo. Yan po naman mga kaibigan ay sa pagbabalik ng ating programang Ehemplo. Hindi ko ikahihiya dahil ang Diyos ang sa ating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko kahit tawanan ng buong mundo. Taas mo o pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Tila, pula, puti, Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Nagpapatuloy po ang Ehemplo. Ngayon ay kwentuhang bayong po tayo sa ating episode na ito. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin ay kung paano ginagamit ito napakasimpleng bagay na very ordinary na para sa ating mga Pilipino, yung bayong. Lalo na yung mga sanay na mamalengke, ang kinagisna ng shopping ay palengke, hindi yung mga supermarket sa mga malls. At itong ginagamit na simpleng bagay na ito ay nagbubunga ng iba't ibang uri ng bagay katulad ng livelihood, skills development at relationships. Paano nangyari yan? Alamin natin mula sa ating guest sa Ehemplo. At siya po ay walang iba kundi si Ate Mani Taniega. Siya po ang founder at head designer and weaver ng Helping Bayong dito po sa Quezon City. At isa po ring community worker ng Servants Asia. Ate Mani, ikaw ay sabi mo nga nung simula wala kang alam, natuto ka lang, wala naman nagturo kundi yung manood ka sa mga videos sa YouTube. Walang nagsabi kung mali ang ginagawa mo and therefore ang daming mga tapon, mga reject. Pero unti-unti mo siyang natutunan hanggang sa naging acceptable. Paano yung mga nanay na tinuturuan mo?
sila rin ay may dinaanang rejects, may mga mali rin sila, hindi ba? Paano nila na lampasan yung ganoong mga failures, kumbaga? Bali, tuwing Friday po, nag-share po kami para sa buhay namin. Parang ako po yung nagpa-facilitate tungkol sa sitwasyon, sa araw-araw. Lalo na, syempre, dumaan tayo, hindi lang kami, sa pandemic talaga. Doon, sobrang hirap maramdaman yung pakiramdam nila na kawalan ng pag-asa. Inisip ko, paano ko makakatulong kung ang kailangan nila, hindi ko kayang ibigay. Kaya inisip ko na yung sitwasyon na yun na Apakagandang image nun, Ate Mani, kasi ang bayong ay sisidlan ng kung ano-anong pinamimili sa palengke. Pero ngayon, ang gamit mo ng bayong ay ang sisidlan ito ng pag-asa para sa mga nanay na dahil nga sa pandemya ay nawalan siguro ng kita, ng trabaho, ng oportunidad para makatulong sa pamilya. And yet, pagdating nitong helping bayong ay biglang bumalik yung pag-asa. Mabilis ba yon o matagal na proseso bago nakita ng mga nanay yung ganoong opportunity sa pamagitan ng bayong na ito? Matagal din po kasi nag-aral pa po sila. Bali, 4 na buwan kung paano sila bago natuto talaga ng tamang paggawa. Hindi ganun kadali dahil syempre sa pag-aaral, lalo na ang nanay, maraming pasan-pasan sila. So, napakahirap akayin talaga eh. Mas madalas pa nga, busy kami, may kailangan pa kami. Pero nagpapasalamat ako nanalangin lang ako at nagdasal sa Panginoon na tulungan niya ako na gawin ito para sa community at para sa mga nanay. So hindi parang walang susuko, walang bibitaw. Tama. Yan ang parang slogan mo para sa sarili, no? At kitang-kita naman na ito ay nagbunga. Sa simula, ilan ang mga nanay na positive ang response at nagsimulang mag-aral? Mga 5 po. Okay. At Mga 5. dumaan sila sa 4 na buwan ng pagsasanay. Opo. Gaano kabilis o kabagal silang dumami? Bali, nung una, mga 2 lang po. 2 nanay lang. Tapos, parang sabi ko na hinikayat ko sila sa bahay namin. Tara maglibang, gumawa ng bayong. Tapos, ang ginagawa ko, pinapamerienda ko na lang po sila para parang may pakonsuelo po. Pero medyo mahirap yon kasi gipit din po ako. Pero wala akong magawa para kahit paano po makatulong din po dahil parang nagugutom talaga yung sitwasyon na yun. Tapos mag-aaral pa sila. Tapos maghirap mag-aral ng gutom kasi naranasan ko rin po yan. Kaya inisip ko kahit halagang 20 pesos, pagkasya-kasya namin yung tinapay, tubig para kahit papano pagkatapos ng pag-aaral makakapag-merienda kami. Tapos tapos natutuwa yung iba, yung nakagawa ng isang nanay, sobrang priceless po na nakita ko sa kanya na kaya ko pala itong gawin. Akala ko, hindi ko kaya. So, doon parang bumangon yung pag-asa lalo sa puso ko na kaya nilang gawin. So, hanggang sa dumami na po at umabot po ng 5 mga nanay. Okay. Sabi mo talaga mahirap dahil yung pamerienda sa bulsa mo pa dinudukot. Pero meron bang tumulong sa'yo? Meron bang individual o mga organisasyon na masasabi mong talagang kung wala sila, ang hirap itawid ito? Sino yung mga tumulong sa'yo? Opo. Dahil po dun sa alam ko na hindi ko kaya kung mag-isa lang ako at sa sarili ko nga pong bulsa nang gagaling at alam ko na hindi kayang mabuhay ng tao na siya lang. Pero salamat sa organisasyon, lalo na po sa Servan, sila po yung sumuporta sa akin
sa gawaing ito. Okay. At I'm sure maraming panahon na ikaw ay nag-isip-isip din at baka dumating sa puntong parang ayaw mo na. Yung ba ay nangyari sa'yo? Opo, normal po yun na mangyari kasi po bilang nanay din po, tapos may 3 anak, inisip ko na bakit hindi na lang ako magtuon bilang magulang, bilang nanay nila, sa halip na pahirapan ko yung sarili ko sa pagtulong sa ibang tao. Pero mas nangingibabaw po sa akin na yun ang gusto ko kasi kung saan ka masaya kahit mahirap, parang mas okay po yun para sa akin. Okay. At kanina naikwento mo na yung isang nanay na nakabuo ng bayong, hindi siya makapaniwala na kaya pala niya na noon baka hindi pa siya kumbinsido na tamang gawin ito na mag-join nga sa iyong ginagawa. Pero nung makita niya yung finished product, ayun, ay pwede pala, kaya pala. Ano ang naging epekto noon sa takbo ng kanilang buhay, sa level ng pag-asa, sa pananaw nila sa buhay? Bali, sinabi ng isang nanay na napakalaki na yung pag-aaral ng bayong, sinabi niya na paulit-ulit siya, tapos iniisip niya kung bakit laging mali. Parang hinayaan ko siya na makita yung mali niya. At natuwa ako doon na sa proseso na yon ng paggawa niya, nakita niya yung mali niya at sinabi niya na kung dapat sumunod ako sa kung ano yung in-instruction ni Manny din kasi yun pala yung tama. Pero hinayaan ko siya kasi para makita niya kung ano yung mali. Parang sa kagaya ko rin po sa buhay, nakita ko kung ano yung mali at ginawa ko yung tama. Parang yun po, sa pagtuturo ko ng bayong, yun yung gusto kong ma-realize nila na sila yung tatama sa bawat pagkakamali na nagagawa nila. Sa tingin ko na mas mabuti yun bilang tao. Okay. Kanina may nabanggit ka na bukod doon sa paggawa ng bayong, yung pag-aaral, pagkatuto ng kung paano gumawa ng bayong, yung mga skills na yun ay natututunan. Pero isa sa mga bunga nitong gawaing ito ay nagkaroon ng bonding yung mga nanay, nagkakwentuhan at nabuo ang relasyon na siguro noon ay wala. Pwede mo ba ikwento sa amin yung nabuong relasyon na yon ng mga nanay na ito sa isa't isa? Dati po, syempre, sa ganitong lugar po, makikita lang po sila sa labas, parang yung modern na tinatawag po natin na pagkakwentuhan lang nila, ganyan. Tapos, dahil sa bayong po, parang nabago yung pananaw po nila sa pakikikapwa, pakikipagkapwa-tao. Parang turing po namin, parang pamilya na po kami habang gumagawa. Parang hindi na po ibang turingan namin sa isa't isa. Ayun. So parang nagiging isang bagay yung bayong, making, oo. Pero at the same time, pwede mo masabi na ang mas malalim na nangyayari dito ay yung pagbabago sa buhay ng tao, ng mga nanay na ito at yung relasyon nila sa kapwa at ang kanilang pananaw sa buhay at sa Diyos. Napakagandang, napakasimpleng bagay ng bayong. Hindi na nga pinapansin yan sa mga bahay. Pero ito pala ay napakalaking opportunity ang kinikreate niya para sa ganitong uri ng transformation ng tao. Parte ng inyong advokasya na tangkilikin ang traditional na bag o bayong ay nakaabot na ba ito sa iba't ibang mga outlets dito sa bansa? Ito ba ay umabot na sa mga lugar na hindi ninyo inaasahan? Bali po sa Switzerland, sa tulong din po ng mga servants, sila po yung nagbenta doon sa lugar nila, sa Amerika. Kasama ko po si Timothy Ignacio, isa rin pong servants na tumulong din po sa akin kung paano simulan ng bayong po.
Ayun, so hindi lang paglikha ng bayong, pag-develop ng bayong, kundi pagmamarket din nito para makarating doon sa pwedeng otherwise, hindi nila alam na meron palang ganitong bagay uh, na nakikreate ang mga ano. Saan ka pala kumukuha ng materyales? Anong raw materials ang gamit sa pagbuo ng mga bayong na ito? Dahil po nakatira kami sa urban, ang practical na materyales ay yung mga plastic po, yung plastic strips na binibili po namin sa Divisoria po. Okay. So, mga plastic ito pero hindi itinatapon kundi nagagamit sa ibang paraan. Okay. At sa ngayon ay I'm sure may kita itong paggawa ng bayong at pagbebenta nito sa ibang bansa nga. Ano ang nagiging epekto naman ito sa kabuhayan, sa takbo ng daily life ng mga pamilya na kung saan nanggaling itong mga nanay na gumagawa? Bali, sa ngayon po, dahil nagsisimula pa lang po kami, halos wala pa pong isang taon na pinapublish po yung Helping Bayong. Medyo nahirapan po kami pag hindi seasonal, halimbawa ang bare months, nahirapan po kami kung paano kikita ang mga nanay. Kaya yun po yung dala-dala ko na hirap sa sarili ko kasi paano ko sila matutulungan na kumita sa araw-araw kung wala rin naman po kami masyadong kinikita halos dahil sa pagsisimula pa lang po namin, yun ang kakulangan ng financial para makatulong din po sana sa kanila. Pero syempre, yun po ang realidad ng buhay ko. Kaya kong ibigay siguro ang talento na meron ako pero hindi perfecto ang lahat kundi may kakulangan pa rin po na hindi ko kayang itulong sa kanila. Okay. Syempre, sa simula ng kahit anong undertaking ay nandoon ang mga hamon na hindi mo naman talaga napaghahandaan lahat. At along the way, saka lang natututo na meron palang ganitong pagharap diyan sa mga hamon ito. Well, sabi mo nga, ang hamon ngayon ay ang pagmamarket ng mga produkto kasi hindi naman laging nandiyan yung demand para sa mga bayong na ito. And therefore, ano ang iyong mga connections? Ano ang mga tinitingnan mo na maaring makatulong sa iyo, either mga tao o mga paraan o mga connection na sinusubukan mong aralin para maiangat nga itong awareness tungkol sa produkto ng Helping Bayong? O syempre po sa mga kaibigan ko o kakilala pero hindi ko rin pwedeng iasa lang sa kanila kung anong pwedeng maging sitwasyon namin. Ngayon, napakahirap sa sitwasyon na kailangan ko talagang pag-aralan para talagang maibenta siya ng maayos, ng tama, na talagang kikita sa araw-araw yung mga nanay. Kasi yun po yung nais din nila. Siyempre, nagiging practical po ang buhay lalo na ang mga nanay. Oo. Siyempre, kung gagawa lang sila ng gagawa ng bayong at wala silang kita, kahit gumawa sila ng bayong. Kasi kami po, dahil nagsisimula pa lang po, ang kita namin, kung sino lang po yung pwedeng umorder, parang made to order lang po kami. Doon lang po kami kikita. Sa panahon ngayon, siyempre, paano siya makukontinue kahit na wala pang order o wala pang ano. Yun ang pinag-aaralan ko sa ngayon para maging continuous yung kita nila sa araw-araw. Pero napaka-imposible po. Mahirap po pero sana po maging posible sa Panginoon ito. At in the meantime, laking bagay na natuto ang mga nanay na gumawa ng bayong at ang gusto natin ay makita ang mga bayong na ito ay maging consistently maayos ang kalidad at mai-promote doon sa market nito, whether dito sa ating bansa o sa ibang bansa. At magkaroon ng awareness na mayroon palang ganitong uri ng produkto na pwedeng tangkilikin. Ito ay pwedeng gamitin
sa iba't ibang paraan, alam na yan, ano? Pero yung iparating sa potential customer, yung mensahe na meron nga ganitong produkto, marketing na yon, promotion na yon, at advertising na yon. At alam ko na ginagawa mo lahat ng paraan para ma-advertise ito sa social media, na libre naman ang gamit nito. At mamaya pag-usapan natin yan kung paano makakatulong ang ating mga kababayan na nangangailangan pala ng bayong. So bago tayo mag-break, Ate Mani, ay i-request ko lang na ipakita mo sa amin yung bayong na yan para mas malapitan nating maipakita sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Ang nakikita ko na iba't iba ang size ng bayong. Sige nga, ikwento mo nga sa amin yan. Iba yata ang design pati ng mga handle niya. Okay. Ito po yung parang pinakabago po namin na latest. Parang napansin ko po na habang tumatagal, parang yung buhay, parang ikaw ang bahala na ayusin ang buhay mo, pagandahin. Parang ayun po. So, sinasabuhay ko po kasi yung paggawa ng bayong. Kung paano, ibang-iba kung paano yung simula ng gawa namin sa kasalukuyan po. Ayun, okay. So, ang bawat design merong ibig sabihin, ha? Okay. Ayan. At merong simple lang, may black and white. Mayroong iba't ibang size na banggit ko. Yung isa solid black, itong pinapakita mo naman. Depende na yan sa gusto ng bibili, no? Karamihan ba ng bumibili mga nanay o meron ding mga kabataan? May mga kabataan din po kasi may pang kabataan po kami, sling bag. Naisip ko po kasi na gumawa ng iba't ibang uri na hindi lang po ba yung kumbaga may laundry basket, yung makikita mo sa isang tahanan kasi ito po yung dahilan kung para matandaan po kung sa bawat parte ng bahay mo may parang uri ng bayong, matatandaan mo na magdala lagi ng bayong para sa bilihan, para maiwasan po yung plastic na laging ibinibigay ng mga nasa palengke. So, yun po yung dahilan. Kaya may planter kami, mga planter po. Tapos, may mga placemat po. Okay. Placemat. Ayun. Napakaganda. Babalikan din natin uli yung mga produkto mo at kwentuhan mo kami tungkol sa kung paano makakabili yung mga interesado. Pero right now, break muna tayo, Ate Mani, at babalikan natin ang ating pag-uusap dito sa ehemplo sa pamagitan ng pagkukwentuhan natin kung paano ba maging isang ehemplo ang isang tao. Okay? Yan po ay sa pagbabalik ng ehemplo. Huwag po kayong aalis dyan sa inyong kinaroroonan. Ito po ang FEBC Philippines. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Magandang balita! Sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radyo TV at ng Great Commission TV, sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW, at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, Ehemplo, Tabas ng Batas, at Okido, The 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay, Kamalayan, Pananambahan, COVID Watch Weekend, at
God is able. FEBC Radyo TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radyo TV sa GCTV. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Ito po, tuloy-tuloy na po tayo sa ehemplo. Kanina po bago tayo nag-break ay naipakita ni Ate Mani ang mga produkto nitong mga nanay na kanyang naturuan kung paano gumawa ng helping bayong. Itong mga bayong na ito, hindi lang pala bayong kundi iba't ibang container. Meron din palang sling bag na iniisip. Meron ding mga placemat. Meron ding mga planter. Merong pambata, merong pambahay, merong pamalengke. So iba't ibang uri ng mga produkto pero ang lahat ng yan ay gawa sa plastic na normally itatapon pero gusto nating huwag makadumi sa ating kapaligiran. So kung may plastic man dyan, gamitin sa mabuting paraan. Napakagandang advokasya yan. Ang ating po kausap ay si Manilyn Ate Mani Tanyega. Siya po ang founder at head designer and weaver ng Helping Bayong. At ang tanong ko sa atin ngayong araw, sa ating huling yugto ng ating pag-uusap, Ate Mani, ay paano sa iyong tingin na maging isang tunay na ehemplo sa panahon natin ngayon? Hindi lahat pwede maging ehemplo. Hindi mo kailangan maging mayaman o siyempre may kakayahan ka kung may ganun ka para maging ehemplo, para makatulong ka ng mas malaki. Pero sa pamamagitan, maaari maging ehemplo sa pamamagitan lang ng pakikinig, pangunawa, pakikisama at siyempre pagmamahal sa iyong kapwa. Sa yung kapitbahay, dito sa kung ano yung community na kinabibilangan mo, maaari kang maging ehemplo. Hindi, at yun ay isang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng pera. So walang sinisino ang pagiging ehemplo. Hindi ito naghahanap ng college degree o katatayuan sa buhay. Ito ay nagsisimula sa loob. Ang pagbibigay ng sarili mo sa kapwa mo, parang dahil sa pagiging community worker, nakatulong po talaga ito na hindi ko iniisip na ayokong isipin na ang pera lang ang pinaka-importante at mahalaga sa buhay. Mas gusto kong isipin na ang pinaka-importante at pinakamahalaga ay yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung paano siya kumilos sa buhay, kung paano siya umunawa sa kalagayan natin. Kasi naging nakilala dahil sa pagkilala ko sa kanya, nakilala ko siya na binibigay niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtubos sa kasalanan natin. Malinaw na ang buhay mo ay naging magandang ehemplo sa mga nanay na ito na sabi mo nga talagang hindi laging nandoon ang pag-asa na nag-uumapaw sa puso nila. Pero sa pamagitan ng iyong ehemplo ay naipakita mong hindi kailangan yon. Hindi dapat natanggapin yung kawalan ng pag-asa, kundi panghawakan ang pag-asa. Sa nakikita mo ang takbo ng kanilang buhay ngayon, sa pagbabago na dinadaanan nila, meron ka bang masasabing talagang nag-turn around ang buhay niya at siya mismo ay naging ehemplo rin sa kapwa niya nanay sa community? Opo, nakita ko na
kung paano nag-transform ang mga nanay nung simula ng pagtuturo ko o ng pag-aaral namin, pagbabanding. Ibang-iba sila sa ngayon kaysa sa noon na nakita ko sila. Kung paano nila nakilala rin ang Panginoon dahil sa pagpapasalamat nila sa maliit na bagay, pagdarasal, paghingi ng tulong sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante na nakita ko sa kanila. Of course, hindi rin naman pwedeng mawala yung kahalagahan ng daily needs kasi yan ay pang-araw-araw na pangangailangan at kailangan din asikasuhin ng mga bata, ang pag-aaral nila at ang pangangailangan para sa gastusin pang ngayon at sa mga pang-emergency din. So hindi pwedeng alisin din naman yon. Pero ang sinasabi mo ay meron silang natutunan na mas malawak na pananaw na meron palang mas mahalaga kaysa doon sa mga material na bagay na yon. Opo, tama po kayo. At sa ating panahon ngayon, Ate Mani, ay napakaraming ehemplo ang kailangan natin dahil sa dumarami, sabi nga sa mga report ay daming mga Pilipino ang nakaranas ng pagkagutom na walang makain. Sa mga survey, sa mga report ay hindi nababawasan ang bilang nila. Ang mga nawawalan ng trabaho, dahil sa nagtataasan ng presyo ng bilihin. So yung pag-asa na sinasabi mong dapat ay nahawakan natin, hindi lahat nakakakita noon. Pero ang sinasabi mo, meron at mayroong pag-asa na naghihintay at ang kailangan lang ay ang personal na response ng bawat isa. Tama ba yon? Opo, tama po. Naniniwala ako na hindi laging may dilim dahil may umaga na sisilay talaga sa naliwanag sa bawat tao. Maikling panahon para mag-iwan ng pabaon sa ating mga kaibigan ngayon, Ate Mani. Alam ko na sa iyong karanasan, sa iyong mga hinaharap na mga hamon, at sa iyong nakikitang vision pa para sa hinaharap, mayroon kayong pwedeng maitagubilin sa kanila. Ano yon? Alam ko, mahirap ang sitwasyon ng buhay natin, lalo na sa mga nagdaan na problema at ngayon sa kasalukuyan na talagang nakikita ang sobrang kahirapan lalo dito sa lugar namin. Kailangan lang natin na lumaban at magpatuloy sa buhay kasi ito lang ang paraan para makita natin yung magandang kinabukasan. Kung susuko tayo sa buhay natin, sa kabiguan natin, hindi natin makikita ang magandang kinabukasan na pwedeng mangyari sa hinaharap. Okay. At bilang pangwakas, Ate Mani, paano pwedeng kontakin ang Helping Bayong para sa mga taong gustong bumili ng mga produkto o tumulong sa iyo o tumulong sa mga nanay, paano sila kokontak sa iyo? Opo. Meron po kaming page na Helping Bayong po sa Instagram po tsaka sa Facebook at yung may number po doon, ang number po na pwedeng kontakin is yung 0946-260-4336 po. Yan po Pakiulit yung lang yan. number na Pakiulit-ulit yung number. okay po. 0946-260-4336. Yun po yung pwedeng kontakin kung sakali po na o-order po kayo ng mga bayong po namin. Malaking tulong po ito kung bibili po kayo ng bayong namin para po sa mga nanay. Okay. Malaking tulong yang pagbili ng mga produkto ng mga nanay na ito ng Helping Bayong. Pero kung ibang tulong naman ang gusto ninyong ipaabot, please kontakin lang po ninyo ang ating naging guest, si Ate Mani Taniegra. At siya po ang pwede ninyong makakwentuhan tungkol sa inyong pagsuporta sa kanyang gawain. Siya po ang ating naging ehemplo sa araw na ito dito sa
ehemplo sa FEBC Philippines. Maraming salamat, Ate Mani Tanyegra. Maraming salamat din po, Kuya Efren Palurina po. At mga kaibigan, kung kayo po naman ay may kilalang pwede nating makausap bilang ehemplo, please just let us know. Tawagan lang po ninyo kami o i-text kami sa 0999-223-5675 o kaya naman 0916-296-6620. O kung gusto ninyo mag-email, ang gamitin po ninyong address ay dzasinfo@febc.ph. Pwede po rin ninyo kaming bigyan ng message sa aming Facebook page, Ehemplo FEBC Radio. Ayan po ay sa Facebook. Okay? Sige po. Sa ngalan po ng ating mga production assistants ngayon, Aru Mendoza at Brian De La Cruz. Ako po naman si Efren Falyurina. Pansamantalang humahalili kay Dan Andrew. At nagpapaalala na saan man, kailanman, at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, maraming salamat po.